Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ng isang pro-BBM journalist na umaani ng sangkatirbang batikos sa social media. Siya po walang iba si Richard Hidarian. Columnist ito sa Inquirer. Dahil sa kanyang statement na ganito, basahin ko ha. I came from the north of the country where our Human Development Index is almost Southern Europe. But if you go to Mindanao, their Human Development Index is a sub-Saharan African level. Political expert Richard Hidarian. Mga taga Mindanao daw, para tayong nasa Africa. Yung development natin, very backward, kawawang-kawawa daw tayo. Hindi katulad sa kanila sa norte, na parang Southern Europe daw ang Human Development Index. So, binabanatan siya ngayon, grabing batikos, na halos hindi niya na makayanan. At ito, isang bumanat sa kanya, ang isang pro-BBM din na personality. Walang iba kundi si Professor Clarita Carlos. Ito, post ni Professor Carlos 18 hours ago. The sheer audacity of one who labels Mindanao as sub-Saharan naman. Salamat po, Professor Carlos, sa pag-rescue mo sa amin nga taga Mindanao. Na hindi kami parang sub-Saharan. Sahara Desert kasi, wala eh. Walang development, puros desert yan. Sahara Desert eh. Okay, tignan natin yung mga nag-comment. People who reacted. People who reacted, 19,000. 12,000 tumatawa. Sinong tinatawanan nila? Ito, si Richard Hidarian. And then 6,300 like. Like nila itong post ni Ako rin, like ako. Salamat po, Professor Carlos. And then 318 love. Talagang believe din ako kay Professor Carlos. Magbasa tayo sa mga comments. By the way, ako, taga Luzon ako. Lumaki ako sa Ilocos. Kaya lang, nung na-assign ako sa Mindanao, 1985, grabe, nabighani ako. Although by that time, medyo magulo pang Mindanao dahil marami pang mga rebelde. Kaya lang yung gaan ng buhay. Yung abundansya ng pagkain. Basta, as in, magaan. 1985, So, after mga 4 or 5 months, nagbakasyon ako, Then, dinala ko ang aking wife. Para lang, magbisita lang sa Mindanao. Pagdating ng wife ko sa Mindanao, namalingki kami, Agusan del Sur, ang una kong place of assignment. Namalingki kami, ang wife ko na nabigla. Yung isang malaking basket, I think ang pera niya 50 pesos ata o 100. Puno ang basket. Yung lakatan, lalaking lakatan, kanyan, mga 5 pesos lang ata o less than 10 pesos. Nabigla siya sa mura ng bibilhin. Sabi niya, litin ko ang purpose ng wife ko, just to visit Mindanao, then after that, babalik sa Luzon. Sabi ng wife ko, dito na lang tayo titira. And since that time, 1985, Mindanao resident na kami. Bakit? Dahil sa napakagaan ang buhay sa Mindanao. Abundansya sa pagkain. Lalo na ngayon, natahimik ng Mindanao.
Hindi katulad noon na may rebuilding in PA, may problema tayo sa mga Muslim nating kapatid, MNLF, MILF, may problema sa Abu Sayyaf. Ngayon hindi na. Mindanao is really a land of promise. Hindi na po ako aalis sa Mindanao. Diyan na ako, kaming mag-asawa, diyan na kami ililibing. Nakabili na kami ng aming lote ng libingan. So, ano bang basihan? Itong si Mr. Richard Hidarian na sub-Saharan level daw ang development namin sa Mindanao. Tanong, nakapunta ka na ba, Mr. Hidarian, sa Mindanao? Kung nakapunta man, how extensive? Gaano kadami yung lugar na napuntan mo? Baka ano ka lang, nagbabase ka lang sa mga bali-balita o ano. Punta ka sa Mindanao, Mr. Para malaman mo kung ano talagang development sa Mindanao. Okay. Frank Lobrigo, sabi niya, okay, sige. I concede that Mindanao has the highest human development index in the country. It's the best place in the country. Okay? Yes. It's really a land of promise. Frank Lobrigo. Ay, isa pa rin. J.V. Nab. Sub-Saharan, parang di siya educated because he doesn't know his country as a whole. Oo nga, wala namang disyerto sa Mindanao. Owen Francisco. How come that someone as Filipino has classified and identified an area with such significant part with the country's agricultural yield, ensuring food security, and then describe it as less developed and economically constrained area? Someone needs more lectures from the social sciences professors. Sandro Gilio. Is he really a professor or he's just hallucinating? May Lee, sabi niya, reported his profile from sub-Saharan level of the Philippines. Ron Sanchez, the sub-Saharan people who never put to shame to anyone in terms of status. Okay, so, again, please visit us in Mindanao, Mr. Richard Hidarian, para makita mo kung ano ang development dito. Salamat, Professor Carlos. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Ron, mauna ni ang ikapito kabalay dinhi sa Sitio Garden sakop sa Tikalaan, Bukidnon. So ako silang bisitahon. Ayo! Maing hapon, call. Oo, mudayon ko sining balay nga bulsot na. O mo na ni ang ilang ngero. So luag na gid kayang bulsot. So karaan na gyud ni nga balay. So bulsot na gyud. Sumura na gyud og mga bituon ang bulsot sa inyong balay. Oo. Makita na gyud nga daghan na gyud ang bulsot. So karon kol nga nakita namang gyud ang inyong balay nga bulsoton na. Og maulan na namang gyud mo. So manguha na ka angkol og kahoy. Kay naa na mi stock nga plinsint lansang pako aron nga ihatag sa sama sa inyoha nga ang inyong balay bulsot na og gatuluan na og muulan. Unsa ko lang imong ika-istorya nga matagaan ako kol og hero. Plinsent, lansang, pako. Salamat ko nga kuan og tagaan ko sin nga maayo ang akong balay nga bulsot kayo. Oo, kana bulsot na kaayo. Unsa pa dayon kol? Salamat sa Ginoo nga kuan og video nga makahatag og para iatop namo masin. Oo. Nga dili na mo kol maulanan.
Di mi maulanan kay luoy pud mi. Oo, lagi. Pila na ni siya katuig kol nga inyong balay nga gitukod? Kuan na ni marag 12 na ka tuig ni. 12 na katuig. So mao nga bulusot-bulusot na ang ero kay dugay naman. Dugay-dugay na bud. Oo, so makita na gyud nato nga mura nag mga bituon. Ay bituin sa langit. Oo. Na sige kol, mag-ready na ka kol og mga kahoy kay matagaan na ka kol og ero. Sige kol, salamat.